Malaki ang problema mangyayari niyan kasi hindi lang kami ang maapektuhan, pati yung mga commuters. Number 1 dyan, mga estudyante na nag-aalas ng mura. Dahil ito, yung inilalabas silang modern, kaya sila hindi makataas ng pamasahe. Gawa nung mga PUJ nandito pa. Kaya mahirap sa amin. Ginagawa nila nila. Binigyan kami ng deadline. Magpa-consolidate kami, asan yung kapalit nun? Dapat kaliwaan. Para talagang totoong hindi ipipis out ng sasakyan namin. Ang problema hindi, binigyan kami ng deadline, wala namang kapalit sa amin. Oo nga, magpapakonsolidate kami. Bandang huli nun, nakatapusan pa rin yung piece out kami. Mawawala yung jeep namin, wala namang kapalit sa amin, kapalit na unit. Dito sa consolidation na yon, ang labo eh. Kasi yung dating may sarili kang prangkisa rehistro, hahawakan na yata nila yan eh. Sila na yata ang mag-ooperate. Sa katuwid, wala ka ng prangkisa. Kasi sila na may hawak eh. Kahit anong oras, kung itapon nila yan, wala kang magagawa kasi zero kami nasa sayo. Noong nakaraang pandemic, hindi kami nakabiyahe. Hindi kami nakarehistro. Ngayon, ginawa ng LTFRB, pinapabayaran sa amin yun. Kasi nga, wala naman kami biyahe-biyahe nung paano namin maparehistro, wala kaming tira na. Pero ngayon, pinapabayaran pa rin sa amin yung interest. Ganun kasing ginagawa nila. Imbis na sariling atin, bakit sa ibang bansa pa sila maangkat ng produktong kakaunlad daw ng Pilipino? Bakit? Di ba tayo marunong? Di ba natin kayang gawin yan? Ayun na yung ginawa nila susi para mawala kami sa kalsada. Yung pandemic na yun. Hindi lang po 1 taon yun, 2 taon yun. Natiis namin yan. Naibalik. Ang dami pa Chechi Buriche na bago ka makabalik, kailangan mo makakuha mo na ng QR code. Mga ganyan, kukuha ka ng ganito. Gagastos ka muna eh. Bago ka makabalik ulit sa, sa ruta mo. Eh, buti nga kami, may ruta pa. Yung iba, wala na sa ruta. Kasi naago na ng sa kooperatiba, nakuha na nila. Ganun talaga. Negosyo. Kaya nga, di ba, ang sa bawat banggit nila doon sa harap ng LTFRB, huwag gawing negosyo. Kita nga ng jeep, hikahos na eh. Hihingihan ka pa ng down payment na 5,000 for processing fee daw nila. Sunod na 6 na buwan, hihingihan ka na ng nila, yung requirements nila para sa corporation na yan. Kooperatiba na yan. Magkakaroon ka na ng panagarila ng 25,000. Saan mo kukunin yun? Yung pangako ng gobyerno na bibigyan ka ng 250,000, hindi naman sa'yo mapupunta yun eh. Hindi mo nga mahawakan yung gawa nung ipanda-down yun sa kooperatiba. Sa bangko. Yun ang gagamitin ng pan-down. Tapos nun, hihingan kayo ng malaking garahe para doon sa unit na kukunin nyo, daw. Tapos nun, hihingan kayo ng 40 milyon para makakuha kayo sa bangko ng collateral. Saan mo kakangkungin yun? Kahit mayaman ka, kahit isang lamong lupa mo, bahay lupa mo, hindi pa rin naarok yun. Kahit, kasi, kung 15 piraso kayo, hindi pa rin naarok yung milyonis na yun. 40 milyon na yun, kahit puro mayayaman kayo. Hindi na kami naghahabol ng kota. Kapag boundary lang kami, magkaroon ng pangkain yung pamilya namin, solve na kami sa isang araw. Kinabukasan ulit yun. Hindi katulad ng mga minibus na bumibiyahe doon sa amin. Kailangan makuha mo muna yung kota bago ka makauwi. Hindi pilitan ka, umabot ng 10 oras ng gabi para makuha mo lang yung kota mo. Kasi once na hindi mo makuha yung kota mo doon, ang sasawari mo doon sa pagbiyahe, babawasan pa nila yun. Doon nila ibabawas kung magkano ang kulang mo doon sa di mo nakuha ang kota. Doon mo sa Eurobus no, sa amin, minibus, ang kota dyan, 3.5. Pakalaki na, ang layo ng difference. So sa jeep, ang boundary lang dito, mahabang jeep na yun ha, 1,000. 12 yan, 13 yan, yan ang boundary niyan. Ito, katulad nitong 10, ang boundary nito nasa 800. Di ba, ang laki ng difference nito, 3.5 sa 800. Kami nga na mahihirap, nagpupumilit maghanap buhay, kahit alam naman namin ganun pa rin kinabukasan, di ba? Pero hindi kami nasuko.
Bakit sila? Sila pa ang sumuko doon sa pinaglalaban namin. Hindi na sila dapat ang ano, kung kailangan ng tulong, tulungan niya yung mga katulad naming maliliit. Okay, sige, walang problema. I-modern natin, pero sarili natin. Huwag tayo mangkat ng ibang produkto. Dapat libre ibigay. Opo. Ganun dapat. Hindi nila kami naiintindihan. Dahil ang gusto nila pagunlad. O pagunlad na sinasabi nila, mga maliliit na kababayan nila na sektor sa baba, hindi na nila napapansin. Doon sila nakapokus sa mga inupisyante. Kasi alam naman natin, malaking baksak na pera yan. Kanya sa sinasabi nilang wala daw silang matatanggap, napakalaking sinungaling niya. Kung wala silang may produce, saan na mapupunta yung prangkisa nila? Sa mga mayayaman. Yun ang mangyayari sa amin ngayon. Nanakawin na nila yun. Nakaw na ang tawag doon kasi hindi mo mapaginabangan. Kaya ginagawa ng gobyerno yun para maloko yung tao. Kasi alam nila hindi kaya ng 15 katao yun para mag-produce ng 40 million. Di, yung prangkisa mo ngayon, lusaw na. Hindi mo na mahahabol yun eh. May pamahagi mo na sa LTFRB, hindi mo na maibabalik sa iyo. Kawawa ka naman. Kaya yung unti-unting pagkawala ng kabuhayan namin, peace out pa rin na napakahirap. Ganun ang mangyayari sa amin. Hanggang din ang babago yung BBM. Kasi yung dating sapat na kita mo, hindi naman sa lahat ng oras eh, may ma-apply ako sa trabaho. Kagaya ng mga sino, paano yun? Katulad na lang ng gano'n, mga senior. Yun nga, yung mga mabibigat dyan. Bakit gano'n? Yung gobyerno natin, sumang-ayon. Kahit na tulungan ng mga mamamayan, ng mga maliliit na sektor. Bakit sumang-ayon siya sa gano'ng pamamaraan? Doon na tayo sa matalino sila. Bakit napakabubo nila sa kapwa Pilipino nila? Yun nga ano eh. Kaya di maglaon kung matuloy itong December 31. Kasi katulad ko, dalawa yung pinaaral ko. Si January, saan pa ako kukuha ng pambaon nila? Yun nga sa pangkain namin dito, kung sakaling tumama yung biyahe, swertihan na lang. Kung meron kaming may tatabi. Kasi di naman sa lahat ng oras, kumikita kami dito. Tapos ganun pa yung gagawin sa amin, gagawin kaming alipin. Na dating operator ka, na may sarili kang unit, ngayon, bumalik ka sa dating dating pobre na wala kang kwentang tao. Hindi lang kami ninanakawan, pinapatay pa kami. Naghirapan mo yun, binili mo yun. Laban pa rin kami. Hindi namin susurrender yan kahit pambawa na kami sa kanya. Hihinto na lang kami. Basta hindi kami magpapakonsumilit, gano'n lang. Sa aming mga chauffeur, tutol kami sa PUV modernization. Tinututulan namin yan kahit na gobyerno pa ang kalaban.